Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang sabi ni Aling Marcela, uuwi si Fernan ngayong gabi, ngunit madaling araw na ay wala pa rin ito. Niyakap ni Harleen ang katawan nang sumigid ang lamig sa kanyang kalamnan. Masama pa ang kanyang pakiramdam. Pero dahil darating si Fernan, naligo siya at nagpaganda ng husto. Ngunit hindi ito dumating. Harleen, 12:00 na. Mukhang hindi na siya uuwi ngayon. Maghihintay pa ako sandali, Aling Marcela. Baka nahuli lang siya. Nakadama ng awa ang matanda kay Harleen. Nakita niya kung gaano ito kasaya kanina sa kabila ng karamdaman. Sabik itong naghintay, subalit katulad ng palaging nangyayari, naghintay ito sa wala. Nang sumapit ang alauna, saka lamang bumalik si Harleen sa kwarto niya. Nanlulumo siya na nahiga sa kama niya. Akala na naman niya ay makikita si Fernan, pero bigo na naman siya. Bakit pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya nito? Halos madugo ang kanyang labi sa diin ng kanyang pagkagat dito. Sumasama na naman ang kanyang loob, ngunit agad niyang nilalabanan ito. Tumawag ito kay Aling Marcela. Ibig sabihin ay uuwi talaga si Fernan. Marahil ay nagkaroon lamang ng biglaang problema, kaya hindi ito nakauwi ng bahay ngayon. Tama, siguro nagkaroon lang ng biglang problema si Fernan sa pag-uwi niya. Bumuntong hininga si Marcela nang marinig ang pagkausap ng dalaga sa sarili. Hindi magawa ng matanda na umalis sa tapat ng pinto sa pag-alala na baka lumuha na naman ito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Harleen. Nakaligo na siya at nakabihis. Plano niyang puntahan si Fernan sa opisina nito ngayon. Sinadya ng dalaga na umalis ng 6:00 dahil tiyak na abala si Aling Marcela sa kusina. Tiyak na pipigilan siya nitong umalis kapag nakita siya nito. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang dalaga nang makalabas ng gate. Malayo-layo pa ang nilakad niya bago makarating ng main road para sumakay ng jeep. Dahil maaga pa, sa park muna tumambay si Harleen, dala ang nabili niyang kape sa isang machine. Nilabas niya ang cellphone sa bag niyang dala. Napabuga siya ng hangin. Pakiramdam niya ay lalong sumama ang pakiramdam niya habang nakatitig dito at umaasa na tutunog ito. Hindi ka pa magaling pero lumabas ka na. Hindi ko alam na matigas rin pala ang ulo mo. Kuya Almaro? Teka, bakit nandito ka? Ang aga mo naman. How about you? Bakit ang aga mo lumabas gayong mukhang hindi ka pa naman lubusang magaling? Balik tanong ng binata. Binalik ni Harley ng cellphone sa bag. May pupuntahan kasi ako. Saka, hindi na ganun kasama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi katulad nung isang araw. Kaya ko nang kumilos at maglakad ng maayos. Ikaw, saan ang punta mo ng ganito kaaga? Pinasada ng dalaga ang mata sa kabuuan nito. Naka-jacket ito at loose pants. Mukhang kagigising lamang nito dahil ang ibaba nito ang hood ng jacket ay nakita niya na magulo ang buhok nito. Huwag mo sabihin na malapit lang dito sa park ang bahay mo, Ania. Tumawa si Almaro. Kung alam lamang ng dalaga na magdamag siyang hindi makatulog sa pag-aalala, kaya naman naghintay siya sa labas ng property ni Fernan at sa kotse siya natulog. Napadaan lang ako, pagdadahilan niya. Napatingin siya sa tiyan ni Harley nang tumunog ito. You haven't eaten breakfast? Kagat ang labi na tumango ang dalaga. Nagmamadali kasi akong umalis ng bahay. Tumingin si Harleen relong nasa bisig. Magsi 6:30 na. Magbubukas na yung lugawan dyan sa may kanto. Gusto mong sumama? Huwag kang mag-alala dahil libre ko. Sino ba ako para tumanggi sa libre ni Harleen? Nakakatawang sagad ng binata bago sumunod sa dalaga. Akala ni Almaro ay maliit na lugawan lamang ang pupuntahan nila. Ngunit pagdating sa lugar ay halos mapuno agad ito ng mga tao. Naglabas ng face mask si Harleen at inabot ito kay Almaro. Kahit may hood ang jacket nito ay nakikita pa rin ang mukha nito dahil sa katangkaran nito. 30 minutes din silang pumila bago nakabili ng lugaw. Isang punuan na ng lamesa at upuan sa harap. Sa pinakadulo silang umupong dalawa. Masarap, 'di ba?
Tanong ni Harleen sa binatang matikman nito ang lugaw. Isa ito sa dahilan kaya tumakas din ako ng maaga ngayon. Gusto ko kasing makakain ito. Okay ka lang ba? Tanong ng dalaga na malungkot ang mukha ni Almaro. Nilapag ni Almaro sa gilid ang malaking luya na nanguya niya. Ang maliit na ngiti ni Harleen sa labi ay nauwi sa mahinang pagtawa. Naalala niya si Fernan. Ayaw na ayaw rin ito ng luya. Kamusta na pala ang lolo mo? Ano bang dahilan at tumakas siya? Saka ano nga palang sakit niya? Natutop ni Harleen ang bibig. Naku, sorry, hindi naman sa chismosa ako. Gusto ko lang kasing libangin ang sarili ko, amin niya. Actually, he's not my real grandfather. Amin ni Almaro na bahagyang ikinagulat ng dalaga. Nagpatuloy si Almaro. We are not blood related. Magkaibigan ng pamilya namin kaya hindi na iba ang turing ko sa kanya. Napatango si Harleen. Kaya pala grabe na lang mag-aalala nito sa matanda. May sakit sa puso si Lolo Luther. Tumakas siya sa ospital dahil gusto niyang makita ang tunay niyang apo. Ha? Bakit? Nasaan ba ang apo ni Lolo Luther? Bakit kailangan pa niyang tumakas sa ospital? Takang tanong pa ni Harleen sa binata. Matagal nang nawawala ang apo ni Lolo Luther, Harleen. It's been 20 years to be exact. Hindi ito nakita o nakasama ni Lolo kasama ang kanyang anak. Kaya ngayon ay tinutulungan ko siya na mahanap ang apo niya. Awang ang labi ng dalaga habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng binata. Akala niya ay sa telebisyon lamang nangyayari ang ganito. Ngunit maging sa totoong buhay rin pala. Kawawa naman si Lolo Luther. Sana ay makita niyo pa ang apo niya at ang anak niya para maging masaya na siya. Saka para na rin humaba pa ang buhay niya. Ang sabi kasi nila, humahaba pa daw ang buhay ng mga taong may sakit kapag nakakasama nila ang taong mahalaga sa kanila. Tumingin ng diretso si Almaro sa mga mata ni Harleen. Actually, nahanap ko na siya. Talaga? Mabuti naman kung ganun. E di magiging masaya na si Lolo Luther dahil nakita mo na ang apo niya. Kumunot ang noon ni Harleen nang pumilig ang ulo ni Almaro. Hindi pa rin ba sila magkasama ngayon? Nang umiling ang binata ay muli siyang nagtanong. Bakit naman? Akala ko ba ay nakita mo na siya? Bakit hindi ka sa kanya magsabihin ng totoo tungkol sa lolo niya? Dahil hindi ganon kadali yun, Harleen, sagot ni Almaro. Ang alam ng apo ni Lolo, wala siyang ibang pamilya malaban sa kanyang ama. Hindi rin naging maganda ang buhay niya sa poder ng mga ito. Hindi maganda kung bigla na lang kaming susulpot at sasabihin na matagal na namin siyang hinahanap. Hanggat maaari, ayaw namin siyang biglain. Naiintindihan ni Harleen ang sinasabi ni Almaro. Pareho para sila ng kalagayan ng apo ni Lolo Luther na hindi naging mabuti ang buhay sa kinaginasnan na pamilya. Kung siya ang nasa kalagayan ng apo ni Lolo Luther, sasama ang loob niya kung bigla na lamang may susulpot na ibang tao at sasabihin na kaanak niya. Dahil nasa ng mga ito noong nakakulong siya. Wala, tanging si Aling Flor lang ang kasama niya at karamay. Hindi nakaligtas sa mata ni Almaro ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Harleen. Tiyak ang binata ang naaalala nito ang naging kalagayan noon sa sarili nitong ama. Tama siya, hindi makabubuti na bigla na lamang siyang susulpot sa buhay nito. Napahawak si Almaro sa tapat ng dibdib nang biglang ngumiti si Harleen ng matamis sa kanya. Bigla siyang kinapos sa paghinga sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Shit, he really fell hard to this lady considering of their age gap. Hindi ka naman pala kasing sama ng iniisip ko. Akala ko talaga nung una, bastos ka at walang modo, Kuya Almaro. Pero hindi naman pala. Ang swerte ni Lolo Luther dahil kahit wala ang apo niya, nandyan ka para tulungan at damayan siya. Sigurado ako na balang araw, pasasalamatan ka ng apo ni Lolo dahil ikaw ang nag-alaga sa lolo niya nang wala siya at nanay niya. His daughter is dead, Harleen. Ito ang dahilan kaya nalugmok ng matinding kalungkutan si Lolo Luther. Namatay ang anak niya nang hindi ito nakikita at naiwan ang alaala nito sa kanya ay ang tanging anak nito na matagal pang nawala. Kaya ginagawa ko ang lahat para maibalik siya kay Lolo Luther. Siya na lang ang makakapagpasaya kay Lolo. Sinamantala ni Almaro ang pananahimik ni Harleen upang magtanong.
Kung ikaw ang nasa kalagayan ng apo ni Lolo, kaya mo bang tanggapin si Lolo at pakinggan ang paliwanag niya kaya nagkahiwalay sila ng kanyang anak? Napipilan si Harleen. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabawi sa pagkabigla. Bigla niya kasing naalala ang nanay niya. Katulad ng apo ni Lolo ay patay na rin ang nanay niya. Hindi niya matandaan ang mukha nito dahil 5 taon lang siya nung namatay ito. Ni hindi niya matandaan na may tinawag siyang nanay noon. Ni wala siyang alaala noong maliit pa siya. Mga alaala lamang ng papa niya at pamilya nito ang nasa isip niya. Yumuko si Harleen at mapait na ngumiti. Ang totoo niyan, hindi ko alam, Kuya Almaro. Malabo naman kasi na may iba pa akong pamilya. At saka kung meron man, bakit naman hindi nila ako hinanap at kinuha kay mama noon? Eh di sana, hindi ako nakuha ni papa at nakulong. Ang ibig kong sabihin, naging malaya sana ako. Hindi naging gano'n na walang alam sa mundo. Nakakaunawa na tumango si Almaro. Naiintindihan ng binata ang hinanakit ni Harleen. Hindi naging madali ang buhay nito sa poder ng ama. Natural lamang dito ang makadama ng hinanakit. Pero alam mo, Kuya Almaro, may hinanakit man ako, hindi naman sarado ang puso ko na makinig sa isang tao. Masarap kasi sa dibdib ang magpatawad at maging mapang-unawa. Sigurado ako na ganun din ang apo ni Lolo Luther. Hindi man siya handa sa ngayon, darating ang panahon na magiging bukas din ang puso niya para pakinggan ng lolo niya. Hindi napigil ni Almaro ang pagsilay ng ngiti sa labi. Naaalala niya ang kinagis ng ina sa sinabi ng dalaga. Nang tanungin niya ito noon kung bakit napatawad nito ang daddy niya, nang nalaman nito na nilihim nito na may anak ito sa iba. Isa lamang ang naging sagot nito. Galit man ako sa ginawa ng daddy mo, hindi sarado ang puso ko para mapatawad siya. Bilang ina at asawa, kailangan kong lawakan ang aking pangunawa. Masarap sa dibdib ang magpatawad ng taong mahalaga sa iyo, anak. Nagkasala man ang daddy mo sa akin noon, nagpapasalamat ako dahil naging bukas ang puso ko at nagkaroon ako ng anak sa katauhan mo. Tandaan mo, Almaro, hindi ka man galing sa akin, tunay na anak ang turing ko sa'yo. Kuya Almaro, ayos ka lang ba? Pukaw ni Harleen sa binata nang mapansin na sandali itong nanahimik. Ngumiti si Almaro sa dalaga. Naalala ko lang ang mami ko. Akala ko noon, wala na akong makikilala na kagaya niya. Tama nga siya. Kahit hindi mo hanapin, darating at makikilala mo siya. At si Harleen ang babaeng tinutukoy niya. Nawala ang ngiti sa labi ni Almaro nang mapatingin sa suot na kwintas ni Harleen. Madalas kong makita na hawak mo ang kwintas mo. Bigay ba yan sa'yo ng mahalagang tao? Batid ni Almaro. Ngunit gusto niyang makasiguro. Ah, ito ba? Gumuhit ang ngiti sa labi ni Harleen nang maalala ang nobyong si Fernan. Pero sandali lamang yon. Agad ring nabura ang ngiti sa kanyang labi at napalta ng sakit ng emosyon na lumalarawan sa kanyang mga mata. Hindi lang siya mahalagang tao para sa akin, Kuya Almaro. Ang nagbigay nito sa akin ay lalaking mahal na mahal ko. Si Fernan. Siya ang pinakamahalagang tao ngayon sa buhay ko. Daig pa ni Almaro ang dinibdiban sa naging sagot ni Harleen sa kanyang harapan. Ang swerte nito dahil mahal ito ng dalaga. Ngunit hanggang dito na lang ang swerte ni Fernan dahil aagawin niya si Harleen dito. Hindi siya magpapaubaya sa lalaki na pinapaiyak lang naman ito. Pumunta ba si Harleen dito kahapon? Hindi tumitingin kay Tanya na tanong ni Fernan. Abala ang binata sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang harapan. Nagtataka man, magalang na sumagot si Tanya sa kanyang boss. Noong isang araw ay galing siya dito, sir. Kumunot ang noo ni Fernan. Noong isang araw pa? Yes, sir. Pagkatapos ipasa ang ilang office reports, ay bumalik na si Tanya sa mesa niya. Ano kaya ang nakain ni sir at biglang naitanong si Harleen? Hindi ba niya alam ang nangyari kay Harleen? Sa bagay, wala naman itong pakialam sa kaibigan niya. Ay nakikita nga niya na tinatapon nito ang pagkain na binibigay ng kaibigan niya. Ang sama talaga nito. Hindi marunong mag-appreciate ng effort ng tao. Kakabalik lang nito ngayong araw. Kasama na naman siguro nito ang nobya nitong si Ines, kaya ngayon lang ito pumasok. Napansin ni Tanya na madalas na itong hindi pumasok nitong nakaraan. Totoo nga siguro ang mga balita na
Lihim nitong hinahanda ang kasal na at ng nobya. Pero bakit kaya kailangan pa nilang ilihim alam naman ng buong mundo ang relasyon nilang dalawa. Naalala niya bigla si Harleen. Noong nanggaling ito noong isang araw rito ay bigla na lang itong naiyak pagkatapos ay nawala ng malay. Kaya dinala niya ito sa hospital. Ang tigas kasi ng ulo. Nagalit tuloy si Aling Marcela. Kaya bantay sarado na ito ngayon. Hindi makakalabas si Harleen ng bahay hanggat hindi pa tuluyan na gumagaling. Tumayo si Tanya nang makita na dumating si Ines. Baka buhusan siya nito ng kape katulad noon kapag hindi siya yumuko para batiin ito. Good morning, ma'am. Nasa loob si sir. Hindi pinansin ng babae si Tanya. Walang salita na pumasok ito sa loob ng opisina ng kanyang amo. Ibang klase. Tinalo pa ang liha sa kagaspangan ng ugali, bulong niya. Nanlaki ang mata ni Tanya nang makita si Harleen. Ano ang ginagawa ng kaibigan niya rito ngayon? Hindi ba't bawal pa itong lumabas dahil hindi pa ito lubusang magaling? Nataranta si Tanya. Nagmamadali siyang tumayo at sinalubong ito. Anong ginagawa mo rito? Di ba bawal ka pang lumabas? Huwag mo sabihin sa akin na tumakas ka na naman. Nakumpirma ni Tanya ang hinala nang hindi ito sumagot. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Hindi naman para sa amin ni Aling Marcela ang sinasabi namin sa'yo. Hinawakan ni Tanya ang kamay nito at saka hinila palayo. Si Fernan, nandyan ba siya? Umaasang tanong ni Harleen. Gustong hilahin ng dalaga ang kamay kay Tanya, ngunit nawalan siya ng lakas nang marinig ang sinabi nito. Oo, nasa loob at kasama ang ate mo. Kaya kung ayaw mong makita ka ng ate mo ay umalis ka na rito. Gusto mo bang isumbong kanya sa papa mo? Teka, Arlene, ayos ka lang ba? Ani yan nang mapansin na namumula ang mga mata nito. Ano mang sandali ay para itong maiiyak. Sige, aalis na ako. Babalik na lang ako bukas. Nanghihina na tinahak ni Harley ng daan paalis. Namataan ng mga ito na magkasama sa ibang bansa. Bakit pati sa opisina ni Fernan ay narito na rin silang dalawa at magkasama? May namamagitan ba sa kanilang dalawa? Nagkabalikan ba sila? Umiling-iling lang siya. Malabo ito. Hindi magagawa ni Fernan na saktan at iwan siya. Mahal siya ng nobyo niya. At saka kung totoo nga, di sana ay sinabi na nito sa kanya ng binata noong una pa lang. Nang muntikan ng matumba si Harleen ay humawak sa braso niya. Kuya Almaro, ikaw pala. Ipinahid ang luha sa pisngi. Hindi niya namalaya na nasa labas pala siya ng Crawford Building. Hindi na nakatutol ang dalaga nang ipasok siya ng binata sa kotse nito. Nagpapasalamat pa nga siya dahil dumating ito. Nanghihina kasi ang tuhod niya dahil sa nalaman niya ngayon. Nasaktan siya, pero wala siyang magawa kundi ang iiyak muna ito sa ngayon. Gagaan rin ang pakiramdam niya kapag nailabas niya ito at napakinggan ng paliwanag ni Fernan. Kalalabas mo lang ng ospital pero tumakas ka na naman para makita siya. Wala kang kadala-dala. Hindi ko may buwang dalaga. Nanatiling nakatingin siya sa labas ng bintana. Ano ba ang nagustuhan mo sa lalaking yun, Arlene? Hindi na nakapagpigil na tanong ni Almaro. May nobya na siya, kaya bakit naghahabol ka sa kanya? Wake up, alright? May nobya na siya kaya kalimutan mo na siya. Ako ang nobya niya at hindi si ate. Umiiyak na putol ni Harleen sa binata na ngayon ay hindi makapaniwala na nakatingin sa kanya. Matagal na silang hiwalay ni ate. Ako na ang nobya niya. Pero hindi alam lahat ng yon dahil nilihim namin ang relasyon namin. Kaya wag mong sabihin sa akin na kalimutan siya dahil wala ka namang alam. Umiiyak na sinubsob ng dalaga ang mukha sa palad. Hindi niya gustong sumigaw. Nadala lamang siya ng damdamin niya. Sobrang nasasaktan kasi siya. Lalong lumakas ang kanyang pag-iyak nang maramdaman ang pagyakap nito sa kanya. I'm sorry, Harleen. I didn't know. Sinsero na hingi ng pasensya ni Almaro. Ngayon, alam na ng binata na may dahilan si Harleen upang masaktan ng ganito. Ang buong akala niya ay minamahal lamang nito si Fernan ng lihim. Ngunit mali siya. May relasyon pa lang dalawa. Hindi kaya ginawa lamang panakip butas ni Fernan si Harleen na maghiwalay ito at si Ines? At ngayon na nagkabalikan na ang dalawa, ay binaliwala na nito ang nararamdaman ng dalaga. Dapat ay matuwa siya dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na maagaw si Harleen. Subalit, hindi niya magawang makadama ng tuwa sa ginawa nitong pananakit sa dalaga.
Dahil kung totoo ang hinala niya, napakawalang kwentang lalaki nito para saktan at idamay ang inosenteng katulad ni Harleen para lang makalimot. Hinaplos ng binata ang likod ng dalaga. Ang tanging magagawa lamang niya ay damayan ito ngayon. Ang sakit-sakit, Kuya Almaro. Napupuno ang pagdududa ng puso ko. Namamanhid na ito at minsan gusto ko lang sumuko pero hindi ko magawa kasi mahal na mahal ko siya. Nasasaktan na ako ng sobra pero hindi ko magawa na bumitiw sa kanya. Iyak ni Harleen sa dibdib nito. Fernan, what's wrong? Tanong ni Ines nang iwasan ng nobyo ang halik niya. I'm busy, Ines. Marami akong trabaho na kailangan tapusin. Walang kagana-gana na tugon ni Fernan dito. Nabahira ng pagkiirita ang mukha ng dalaga. Ngunit agad rin itong nawala. Malambeng nang yumakap siya sa leeg ni Fernan habang nakaupo siya sa ibabaw ng hita nito. Fernan naman, masyado tayong naging busy sa Japan. Bakit hindi na lang tayo magtalik dito at mag-enjoy habang nagtatrabaho? Malanding pinadaan ni Ines ang daliri sa dibdib ni Fernan at ginalaw ng marahan ang balakang. Alam ng dalaga ang kahinaan ng nobyo niya. Ganito ang ginagawa niya kapag gusto niyang makuha ang atensyon nito. Hinalikan ni Ines si Fernan sa labi. Nang tumugon nito ay napangiti siya. Sabi na nga ba at kailangan niya lang akitin ito. Shit, mura ni Ines nang may kumatok sa pinto. Peste talaga itong sekretary ni Fernan. Istorbo. Hinawakan niya ang mukha ni Fernan at muli sana itong hahalikan sa labi. Pero iniwas nito ang mukha. Babe, hayaan mo muna siyang kumatok. I'm sure titigil din siya at magigets niya na may ginagawa tayo dito ngayon. Come in. Ani Fernan sa kabila ng pagputol ng nobya. Ramdam ni Tanya ang masamang tingin ni Ines sa kanya ngayon. Kaya naman, iniwasan niya ang mapatingin sa babae. Marahil ay may milagrong ginagawa ang mga ito, kaya naman inis na inis itong nakatingin sa kanya ngayon. Mukhang nabitin ng bruha. Pagkatapos ilabag ang mga important reports na natapos, ay lumabas din agad si Tanya. Naglabas ng sigarilyo si Ines sa loob ng kanyang bag at nagsindi ng isa. Kailangan niya ito para pakalmahin ang sarili niya. Hanggang ngayon ba naman ay masama pa rin ang loob mo sa pinagawa ko sa'yo? Nang hindi sumagot si Fernan, ay bumuntong hininga si Ines. Tumayo siya at muling kumandong sa hita ni Fernan. Ikinawit ng dalaga ang isang kamay sa leeg nito. Babe, para naman sa atin ang inutos ko sa'yo. Nasimulan mo na, kaya ano bang kinagagalit mo? Sa oras na mabuntis ang kapatid ko at maipanganak niya ang anak natin, ay pwede na natin siyang inispatsa. Pwede na tayo magpakasal at magsama. Ines, naiinip na ako. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin dinadala ang anak ko. Sa palagay mo matatagalan ko pa na makasama ang kapatid mong walang kamuwang-muwang sa mundo? Daig ko pa ang babysitter ng kapatid mo. She's so boring as heck. Babe, kaunting tiis na lang. Pasasaan ba't makukuha rin natin ang gusto natin sa kanya? Humithit ng sigarilyo ang dalaga bago hinalikan si Fernan sa labi. Na agad naman itong tinugon. Lumalim ang halikan nila hanggang sa nangyari na nga ang gusto ni Ines. Wala sa plano ni Fernan na makipagtalik sa nobya, ngunit lalaki lang siya at may pangangailangan. At isa si Ines sa mga perfect na babaeng nakilala niya pagdating sa pakikipagtalik. Magaling at maraming experience. Hindi boring sa kama, hindi kagaya ni Harleen na walang kamuwang-muwang. Ang quickie na balak nila ay nauwi sa mainit at matagal na pagsisiping. Ilang buwan na silang hindi nagtatalik ng nobya dahil naging abala sa mga problema sa negosyo. Hindi na sila nagkaroon ng oras para sa isa't isa. Napuno ng halinghing ni Ines ang buong silid. Parehong nalulunod sila sa sarap na kanilang tinatamasa. Pagkatapos marating ang rurok ng kaligayahan, ay mahigpit na yumakap si Ines sa hubad na katawan ni Fernan. I'm sorry, Fernan. Kung hindi lang sana ako baog, ay hindi ko hahayaan na dalhin ng iba ang magiging anak natin. I'm sorry. Umiiyak na hingi na tawad ni Ines. Alam mo naman ang reason kaya siya ang gusto ko na magdala ng magiging anak natin, di ba? I chose her because she's my sister. Kahit na half-sister ko lang siya ay nananalaytay pa rin ang dugo ni Papa sa kanya. Iisa lang ang dugo na dumadaloy sa aming dalawa. Kaya mas matatanggap ko pa na
Magkaanak ka sa kanya kesa sa iba. Saka madali siyang utuin, Fernan. Hindi tayo mahihirapan na i-dispatch siya pagdating ng araw. Noong nalaman ni Ines na hindi siya magkakaanak, ay daig pa ng dalaga ang binagsakan ng langit at lupa. Kung kailan nagbabalak at napapayag niya na si Fernan na pakasalan siya, ay saka naman niya na lamang baog siya at hindi kailanman magkakaroon ng anak. Bilang babae, ay napakasakit nito para sa kanya. Mabuti na lang at nariyan si Harleen para punan ang pagkukulang niya bilang babae. Ang kapatid niya ang naisip niyang sagot sa mga problema niya. Noong una ay ayaw ni Fernan ang gawin ang plano niya, pero kalaunan ay pumayag din ito sa gusto niya. Pumayag din ang mama at papa niya maliban kay Ismael na hanggang ngayon ay hindi siya kinikibo. Dapat nga magpasalamat pa si Harleen sa kanya dahil kung hindi sa plano niya, matutuloy ang kasal nito sa matanda na pinili ng papa niyang ipakasal dito. Papayag na ang papa niya na umalis ito sa poder nila sa oras na maibigay nito sa kanya ang anak na kailangan nila ni Fernan. Mas malaki pala ang magiging silbi ni Harleen para sa kanilang pamilya kahit papaano. Tama ang kanyang ina. Hindi na masama ang pagpayag nito na kupkupin si Harleen dahil mas malaki ang tulong na magagawa nito sa kanila. Gusto ng mga magulang niya si Fernan dahil isa itong Crawford at nagmula sa makapangyarihan na pamilya. Kaya naman, handang isakripisyo ng papa niya maski sino pa. Ang papa niya ang unang pumayag sa gusto niya kasunod ng mama niya. Malaking kawalan nga naman kung makakawala si Fernan sa kanilang pamilya. Ang malas lang ni Harleen dahil mas mahal siya ng papa niya kesa rito at kay Sharon. Sa bagay, anak lang naman daw ito ng mga puta kaya hindi dapat pinanghihinayangan. Nang pumayag si Fernan sa plano niya, ay saka siya napatunayan na mahal talaga siya nito. I love you, Fernan. Malambing na sabi ni Ines sa nobyo. Konting tiis na lang, Fernan. Magbubunga rin ang plano natin. Ano ang mangyayari kay Harleen ngayong ginagamit lang pala siya ni Fernan para sa pansariling interes nila ni Ines? Magawa kayang malaman ito ni Harleen? O patuloy itong malulubog sa pagmamahal kay Fernan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.